ang paglalakbay na naghilom isang Amerikana sa Cordillera ng Pilipinas. Nagkaroon ng isang sandali sa Pilipinas na nagpabuhos ng matinding luha sa isang babaeng turistang Amerikana. Hindi ito dahil sa pighati o takot, kundi dahil sa labis na damdamin na hindi niya makontrol. Sa gitna ng isang bansang malayo, ilang oras na lipad mula sa kanyang bayan, ang babaeng ito ay nanatiling tahimik, nakatakip ang mukha ng dalawang kamay at patuloy na umaagos ang kanyang luha. Walang sino man sa mga Pilipino sa paligid ang nakakaunawa kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ng ilang minuto nang maikuwento ang pangyayari, bawat nakarinig ay nakaramdam ng pagkirot sa kanilang puso. Dahil ang dahilan ng kanyang pagluha ay ang mga bagay na napaka-ordinaryo para sa ating mga Pilipino, isang simpleng pagbati ng kaarawan, isang maliit na cake na hindi magarbo, isang hapunan na walang entablado at walang nagliliwanag na ilaw. Ngunit para sa babaeng ito, iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nabigyan siya ng isang buong selebrasyon ng kaarawan. Walang nakakaalam ng kanyang kaarawan, walang nagbigay ng paunang abiso at walang plano. Ngunit sa Pilipinas, sa isang hindi maipaliwanag na paraan, siya ay sinalubong ng katapatan na nagpagising sa kanyang buong puso. Sabi ng Amerikana habang lumuluha, "Hindi ko akalaing sa isang bansang napakalayo ako'y mamahalin ng ganito." At mula sa sandaling iyon, sinimulan niyang tingnan ang buhay sa isang ganap na kakaibang pananaw. Ano ba talaga ang nangyari sa biglaang selebrasyong iyon ng kaarawan na nagpaiyak sa isang tao mula sa malayong Amerika sa gitna ng Pilipinas at nag-iwan ng tahimik ngunit malalim na pagmamalaki sa puso ng bawat Pilipino? Inaanyayahan naming pakinggan ninyo ang kuwentong ito. At kung mahal ninyo ang mga kuwentong nagbibigay puri sa sangkatauhan at sa bansang Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dahil bawat subscribe ninyo ay lakas para ipagpatuloy namin ang pagkukuwento ng ganitong kagagandahang kuwento. Nagsimulang mapansin ni Laura Bennett ang kanyang depresyon nang magpatuloy ang mga gabing walang tulog at ang luha ay patuloy na umagos ng walang malinaw na dahilan. Hindi siya ang tipo ng tao na mahina o nagrereklamo. Dati, si Laura ay isang Amerikanang independyente, masipag, may matatag na relasyon, at laging naniniwala na sa kaunting pagsisikap pa, magiging maayos ang lahat. Ngunit dumating ang biglaang pagkabigla nang iwanan siya ng kanyang nobyo. Hindi dahil sa matinding away o pagtataksil, kundi dahil sinabi nitong wala na itong nararamdamang spark. Ang maikling pangungusap na iyon ay parang isang patalim na pumutol sa bagay na matagal nang pinanghahawakan ni Laura. Kasabay nito, nagkaroon din ng problema sa kanyang trabaho. Nakansela ang proyekto, nagbigay ng pressure ang kanyang boss, at lumayo ang kanyang mga kasamahan. Nagsimulang maramdaman ni Laura na wala siyang silbi at nakakaabala. Ang paggising tuwing umaga ay naging isang pasanin. Samantala, ang gabi naman ang pinakakatakot na oras. Sapagkat kapag tahimik ang lungsod, lahat ng negatibong kaisipan sa kanyang ulo ay patuloy na sumisigaw. May mga gabi na nakaupo si Laura mag-isa sa dilim ng kanyang kwarto, umiiyak ng matagal hanggang sa mapagod, at may mga kaisipan siyang lumitaw na siya mismo ay natatakot balikan. Naisip niya na kung maglalaho siya, siguro ay gagaan ang lahat. Naghanap si Laura ng doktor, na-diagnose na may depresyon, binigyan ng gamot at counseling. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang nagpapahina sa kanya ay hindi lang ang kalungkutan, kundi ang pakiramdam na wala ng anumang bagay na dapat panghintayin sa buhay na ito. Sa mismong sandaling iyon, na nasa pinakamababa ang kanyang espiritu, tumawag ang isang matalik na kaibigan at pinayuhan si Laura na magbiyahe sa ibang bansa upang magpahinga. Sabi ng kaibigan, "Napakaganda doon, modernong lungsod, malalawak na kalsada, engrande at puno ng enerhiya." Siguro, ang kasiglahan ay makahihila kay Laura mula sa kanyang madilim na kaisipan. Sinunod ni Laura ang payo, binuksan ang computer, at nagsimulang maghanap ng mga tour. Ang lumabas sa kanyang harapan ay ang malalaking avenue, matatayog na gusali na kumikinang sa ilaw, mga plaza na punong-puno ng tao, at mga sasakyang walang tigil sa paggalaw sa unang tingin ay kahanga-hanga. Ngunit habang tumitingin, lalong nakaramdam si Laura ng pagkaipit.
May isang malinaw na kaisipan ang lumitaw sa kanyang puso. Ang lugar na iyon ay hindi para sa kanya. Masyadong masikip, masyadong maingay, napakaraming bagay ang tumatakbo. Samantalang ang gusto niya lang ay huminto, huminga ng malalim at magkaroon ng tahimik na sandali. Isinara ni Laura ang pahina ng paghahanap, binitawan ang computer at humiga ng tahimik, nakatingin sa kisame na may pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Pagkatapos, dahil sa nakasanayan, binuksan niya ang Facebook ng walang malay at ang sandaling iyon, na mukhang napaka-ordinaryo, ay naging isang pagbabago. Sa gitna ng mga pamilyar na post, biglang nagmungkahi ang Facebook ng isang kakaibang imahe na may linyang Lauan, Cordillera. Hindi pa naririnig ni Laura ang pangalang iyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit matagal siyang natitigan. Sa larawan, walang matataas na gusali, walang nagliliwanag na ilaw. Iyon ay isang maliit na baryo na nakasiksik sa gitna ng matatarik na bundok, napapalibutan ng manipis na hamog, simpleng mga bahay kubo, at isang maliit na kalsadang lupa na paikot-ikot. Nakaramdam si Laura ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Nag-click siya upang tingnan pa, at habang tumitingin, lalo niyang nakita na ang lugar na iyon ay may ibang klase ng kapayapaan. Walang maingay na advertisement, walang matatamis na imbitasyon, tanging mga ordinaryong larawan lamang ng mabagal na buhay. Mga umaga na may hamog, simpleng salo-salo, mga taong hindi masyadong nagsasalita, ngunit napakabait ng mga mata. Nagsimula si Laura na magsaliksik ng mas malalim, at ngayon lang niya nalaman na ang Lauan ay bahagi ng Cordillera, Pilipinas, isang bansang hindi niya kailanman naisip noong pinag-uusapan ang tungkol sa paglalakbay. Ang unang reaksyon ni Laura ay takot. Takot dahil sa pagiging estranghero, takot dahil sa pagkakaiba ng wika, takot dahil kailangan niyang mag-isa pumunta sa isang lugar na ganap na hindi niya alam. Ngunit pagkatapos ng takot na iyon, may isang hubad at masakit na kaisipan ang lumitaw sa kanyang ulo. Kung ang sarili niyang buhay ay hindi na niya gustong panghawakan, ano pa ang mawawala sa kanya? Ang kaisipang iyon ang nagpatindig kay Laura. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, naramdaman niya na gumagawa siya ng desisyon hindi dahil sa pagtakas, kundi dahil sa isang manipis na pag-asa na kung lalayo siya, baka mahanap niya ulit ang pakiramdam na buhay pa siya. Tahimik na nagsaliksik si Laura tungkol sa mga tour sa Cordillera, nag-book mag-isa, hindi nagkuwento sa marami. Ngunit ilang araw bago ang biyahe, nagkaroon ulit ng problema. Naantala ang email ng kumpirmasyon, nagbago ang schedule ng flight, nagkaproblema sa bagahe, lahat ay tila sinusubukan ang kanyang huling determinasyon. May pagkakataong nakaupo si Laura sa harap ng bukas na maleta at nagtanong sa sarili, hayaan na lang kaya? Wala namang pinagkaiba. Ngunit nang papalapit na ang huling minuto, nang malapit na ang taxi na susundo sa kanya papuntang paliparan, huminga si Laura ng malalim, isinara ang maleta at lumabas sa kwartong naging saksi sa napakaraming luha niya. At sa sandaling sumakay siya sa sasakyang diretso sa paliparan, hindi alam ni Laura na palapit na siya sa isang bagay na magbabago sa kanyang pananaw tungkol sa buhay, sa mga tao, at sa bansang Pilipinas sa paraang hindi niya kailanman naisip. Ang mahabang biyahe ng eroplano ay nakakapagod kay Laura Bennett, ngunit iyon din ang unang pagkakataon matapos ang maraming buwan na wala na siyang pamilyar na pakiramdam ng panik. Siguro dahil wala na siyang labis na inaasahan sa kanyang isip. Sinasabi lang niya sa sarili na pumunta siya sa Pilipinas para huminga, sapat na ang maging tahimik ng kaunti. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, lumabas si Laura na may pakiramdam na kakaiba ngunit hindi mabigat gaya ng inakala niya. Ang hangin ay humid at mainit. May amoy ng araw, amoy ng hangin, isang amoy na napaka-ordinaryo na nagparamdam sa kanya na talagang tumuntong siya sa isang lugar na may buhay. Habang nakapila para sa immigration, umupo si Laura sa upuan, ang backpack ay nasa paanan. Medyo nahihilo pa siya dahil sa jet lag, nang biglang may isang batang Pilipino na mga 7 taong gulang ang umupo sa tabi niya. Tumingin sa kanya, malinaw at mausisa ang mga mata. Hawak ng bata ang isang pandesal na nakakagat na. Tumingin kay Laura ng sandali at binali sa dalawa ang tinapay, iniabot ang kalahati sa kanya. Hindi ito nagsalita ng Ingles, ngumiti lang isang napakanatural na ngiti.
na parang ang pagbabahagi ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Napatulala si Laura ng ilang segundo. Hindi pa siya nakakapag-react nang ang ina ng bata ay bahagyang tumango. Hudyat na ayos lang. Kinuha ni Laura ang kalahating pandesal gamit ang dalawang kamay, nag-aalangan na nagpasalamat. Kahit alam niyang hindi siya ganap na naiintindihan ng kausap, ang pandesal ay simple, walang espesyal, ngunit nang kumagat siya, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa ilong. Iyon ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na nakaramdam siya ng unconditional na pag-aalala, walang tanong, walang kuryosidad, walang paghuhusga, simpleng isang bata na nagbahagi ng kanyang kalahati. At sa napakaliit na aksyon na iyon, naramdaman ni Laura na gumaan ng kaunti ang kanyang puso nang kunin ang kanyang bagahe sa conveyor. Nahirapan si Laura dahil mabigat ang kanyang maleta. Hindi pa niya naiintindihan ang proseso ng isang Pilipino na nakatayo malapit ang kusang lumapit, ngumiti, at nagtanong sa simpleng Ingles kung kailangan niya ng tulong. Bago pa makasagot si Laura, inangat na niya ang kanyang maleta mula sa conveyor ng maayos, inilagay ng nakatayo sa tabi, at matiyagang itinuro sa kanya ang labasan at kung paano tumawag ng sasakyan papunta sa hotel. Hindi siya tumanggap ng labis na pasasalamat, ngumiti lang at bumalik sa kanyang sariling ginagawa. Nakatayo si Laura doon ng ilang segundo, pakiramdam niya ay tinulungan siya ng napakanatural, hindi isang uri ng sapilitang kagandahang asal, kundi isang kabaitan na nagmumula sa nakasanayan. Nang lumabas sa paliparan, nakita ni Laura ang mga kalsada ng Maynila sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Marami ang sasakyan, ngunit hindi magulo gaya ng inaakala niya. Ang lahat ay patuloy na gumagalaw, ngunit may sariling ritmo. Ang mga motorsiklo ay malambot na sumisingit, mabilis na nagmamasid ang mga naglalakad. Ang mga ilaw, busina, ingay ng usapan lahat ay naghalo, ngunit hindi nagbigay ng pakiramdam na nakakaipit, kundi parang isang buhay na agos. Ang sasakyang nagdala kay Laura sa hotel ay minaneho ng isang kuya driver na nasa gitnang edad. Habang nagmamaneho, mahina siyang umaawit kasabay ng musika sa radyo. Hindi maganda ang boses na parang mang-aawit, ngunit napaka-relax. Nakaupo si Laura sa likod, nakatingin sa labas ng bintana, nakikita ang mga hanay ng puno, maliliit na tindahan sa tabi ng kalsada, mga pamilyang kumakain ng hapunan, mga bata na naglalaro. Lahat ay nagaganap ng totoo, napakalapit. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng hotel, naghahanda na si Laura na magbayad ng lumingon ang driver. Ngumiti ng napakabait at sinabi sa Taglish na Ingles ngunit malinaw, "Have a nice trip, ma'am." Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpatawa kay Laura, isang tunay na ngiti, hindi pilit tulad ng dati. Napansin niya na mula nang bumaba siya sa eroplano, wala pang nagtanong kung sino siya, saan siya galing, bakit siya nag-iisa. Wala ring nagpakita ng sobrang kuryosidad o paghusga. Tumulong lang ang mga tao kung kailan kaya nila, bumati kung kailangan, at hinayaan siyang maging sarili niya. Habang naglalakad sa paligid ng hotel, napansin ni Laura ang maliliit na bagay na bihira niyang pinapansin dati. Ang mga kainan sa kalye na may ilang mabababang upuan. Ang mga tao ay magkakadikit na nakaupo ngunit hindi nakaramdam ng pagkaistorbo. Ang maliliit na tindahan ay bukas hanggang gabi, may mainit na dilaw na ilaw. Ang mga tindera ay nakikipag-usap sa mga customer na parang matagal na silang magkakilala. Ang mga kalsada ay hindi perpekto, may luma, may bago, ngunit laging may nagwawalis, laging may tahimik na pag-aalaga. Nakita ni Laura ang mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi nang hindi nagpapakita ng takot. Nakita ang mga matatanda na nakaupo sa harap ng bahay, nagkukuwentuhan. Nakita ang mga kabataan na nagtatrabaho habang nagtatawanan. Ang lahat ay hindi mayaman sa materyal na kahulugan, ngunit napakayaman sa buhay. Ang pinakanagulat kay Laura ay ang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi kaligtasan dahil sa sobrang daming patakaran o karatula, kundi kaligtasan dahil pinapansin ng mga tao ang isa't isa. Nang huminto si Laura, nag-aalangan na tinitingnan ang mapa sa telepono, may dumaan at nagtanong kung kailangan niya ng tulong, nagturo ng direksyon gamit ang kamay at ngiti, hindi nagmamadali, hindi nagmamadali. Nang makabalik sa kuwarto ng hotel, ibinaba ni Laura ang maleta at umupo sa kama ng matagal.
Hindi siya nagbukas ng TV, hindi nagbukas ng telepono, umupo lang ng tahimik at pinakinggan ang ingay ng sasakyan sa labas, ang boses ng tao sa malayo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, napansin ni Laura na wala na ang nakakatakot na pakiramdam ng kawalan sa kanyang puso. Ang kalungkutan ay nandoon pa rin. Ang sugat ay hindi pa gumaling, ngunit hindi na niya naramdaman na siya ay nag-iisa. Sinalubong siya ng Pilipinas hindi ng malalaking bagay, kundi ng maliliit na piraso ng buhay, kalahati ng pandesal, isang kamay na tumulong, isang pasimpleng pagbati, isang abalang kalsada na hindi nakakaramdam ng lamig. At ang mga simpleng bagay na iyon ang nagbukas sa isang bagong pakiramdam kay Laura na siguro ang mundong ito ay sapat pa ring mabait para manatili siya at magpatuloy mabagal man, ngunit tunay na pagpapatuloy. Ang biyahe mula Maynila patungo sa Cordillera ay nagsimula ng napakaaga, hindi pa gaanong maliwanag. Nakaupo si Laura Bennett, malapit sa bintana, yakap ang backpack sa dibdib, ang pakiramdam ay pag-aalinlangan at pag-asa na naghahalo, ngunit hindi na siya kasing tensyonado tulad ng mga nakaraang araw. Dahan-dahang gumulong ang sasakyan, umalis sa masikip na syudad upang pumasok sa mas mahaba at tahimik na mga kalsada. Ang tour guide ng grupo ay isang Pilipinong lalaki na nasa edad 30, may mainit at kaakit-akit na boses. Sinimulan niya ang pagpapakilala sa itinerary sa pamamagitan ng mga nakakatuwang kwento at biro, nagkuwento ng mga nakakatawang sitwasyon habang nagdadala ng mga dayuhang bisita sa kabundukan. Minsan, tinukso niya ang sarili, sinabing hindi perfect ang kanyang Ingles pero ang puso niya ay 100% na tapat. Nagtawanan ang buong sasakyan at ang tawanan ay unti-unting kumalat. Sinira ang pakiramdam ng pagiging estranghero. Sa una, napansin ni Laura na tumatawa rin siya hindi pilit, hindi pinipilit, isang tunay ng ngiti. Tumakbo ang sasakyan sa mahabang kalsada, sa magkabilang gilid ay mga palayan at unti-unting naging mga burol at bundok. Nagkuwento ang guide tungkol sa Cordillera sa isang napakanatural na boses, hindi pinapaganda. Sinasabi lang na iyon ay isang lugar kung saan mas marami ang bato kaysa lupa. Nabubuhay ang mga tao sa pamamagitan ng bundok at sa pamamagitan ng isa't isa. Sinabi niya na wala doong mamahaling bagay, ngunit maraming bagay na nagpapaiwan ng alaala sa tao. Tahimik na nakinig si Laura, paminsan-minsan lumingon upang tingnan ang mga kasama sa tour na masayang nag-uusap. Hindi na niya naramdaman na siya ay tagalabas. Nang huminto ang sasakyan para magpahinga, bumili ang lahat ng merienda at inumin at nagbahaginan ng napaka-natural. May nag-abot kay Laura ng bote ng tubig. May nagtanong kung pagod ba siya, lahat ay naganap ng maayos, na para bang matagal na silang magkakakilala. Ang huling bahagi ng kalsada paakyat sa Cordillera ay nagsimulang maging mas paikot-ikot. Ang mga bundok ay malinaw na nakita, mababa ang pagdaan ng mga ulap, lumalamig ang hangin. Idinikit ni Laura ang kanyang noo sa bintana. Tinitingnan ang pagbabago ng tanawin ng paunti-unti at naramdaman niya na ang kanyang puso ay bumabagal din kasabay ng ritmo ng sasakyan. Nang makarating, ang homestay ay nakasiksik sa gilid ng bundok, hindi malaki, hindi magarbo, ngunit malinis at mainit. Ang unang hapunan sa Cordillera ay nagulat kay Laura. Ang salu-salo ay simple, ngunit masarap ang bawat ulam. Sariwang gulay, mainit na karne, at umuusok na sabaw. Ang lahat ay nakaupo ng magkakasama, walang masyadong gumagamit ng telepono. May bulungan, may mahinang tawanan. Masarap kumain si Laura hindi dahil sa espesyal ang pagkain, kundi dahil sa pakiramdam na kumakain sa isang espasyo na hindi nagmamadali. Nakatulog siya ng mahimbing noong gabing iyon. Paggising kinabukasan, sa malamig na simoy ng kabundukan, may hamog pa sa bubong. Inanunsyo ng guide ang itinerary para sa araw na iyon. Tour sa pamamagitan ng motorsiklo. Bawat dayuhang turista ay sasakay sa likod ng isang Pilipino upang dumaan sa mga paliku-likong kalsada ng bundok. Nang marinig ito ni Laura, medyo napatigil siya. Hindi pa siya nakakasakay sa matagal na biyahe ng motorsiklo, lalo na ang sumakay sa likod ng isang estranghero. Nag-aalangan si Laura. Lumitaw sa kanyang isip ang likas na pag-aalala, ngunit mabilis na pinakalma ng guide ang lahat. Sila ay mga driver na sanay sa kalsada, maingat, at magkasama sila sa convoy. Tiningnan ni Laura ang magmamaneho sa kanya. Siya ay isang payat na Pilipino, may mabait na ngiti,
Hindi masyadong nagsasalita ng Ingles ngunit napakatapat ng mga mata. Binigyan niya siya ng helmet, tinuruan kung paano umupo ng komportable, hindi nagmamadali. Nang nagsimulang gumulong ang motorsiklo, medyo matigas pa ang katawan ni Laura, mahina ang pagkakahawak sa upuan. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting nawala ang takot. Ang kalsada sa harapan ay mas malawak kaysa sa lahat ng larawang nakita niya. Ang mga bundok ay magkakakabit, malalim ang bangin sa ilalim, malakas ang hangin, napakalamig ng hangin na naramdaman niya ang bawat hininga niya. Ang driver ay nagmamaneho ng pantay, hindi mabilis, paminsan-minsan lumingon upang tanungin kung ayos lang ba siya. Tumango si Laura at unti-unting lumuwag ang kanyang balikat at tumawa pa nang dumaan ang sasakyan sa mga kalsadang paikot-ikot na nakamamangha sa ganda. Huminto ang grupo sa ilang viewing point. Bumaba ang lahat, kumuha ng larawan, uminom. Matagal na nakatayo si Laura, nakatingin sa ibaba ng lambak. Ang mga ulap ay dumadaan sa kanyang paanan. Pakiramdam niya, ang lahat ng pasanin sa kanyang puso ay dinadala ng hangin ng paunti-unti. Ang driver ay hindi masyadong nagsasalita. Itinuro lang sa kanya ang mga bundok na may pangalan, ang mga kalsadang ginagamit ng mga tao araw-araw. Ang boses niya ay kalmado, hindi nagpapakita ng pagmamayabang, ngunit naramdaman ni Laura ang malalim na ugnayan sa pagitan ng tao at ng lupang ito. Nang tanghali, huminto ang grupo upang kumain sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Ang pagkain ay simple ngunit mainit. Masarap kumain si Laura, mas madalas na tumatawa. Napansin niya na hindi na siya masyadong nag-iisip tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. Ipinagpatuloy ang biyahe sa hapon, humina ang sikat ng araw, ang kalsada ay tila walang katapusan. Nakaupo si Laura sa likod ng motorsiklo, nakikita ang mga bukid, mga baryo, ang mga bata na kumakaway sa tabi ng kalsada. May isang napakalinaw na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Buhay siya sa sandaling ito, hindi nag-iisip tungkol sa nakaraan, hindi nag-aalala tungkol sa hinaharap. Kasalukuyan lang. At ang kasalukuyan ay mapayapa. Nang bumalik sa homestay noong hapon, tinanggal ni Laura ang helmet, ngumiti sa driver at nagpasalamat. Tumango lang siya, ngumiti. Hindi nagsalita ng marami. Ngunit alam ni Laura na ang biyaheng iyon sa motorsiklo ay nag-alis ng kanyang paunang pag-aalinlangan. Pinalitan ito ng pakiramdam ng tiwala at ginhawa. Noong gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng bonfire, nakikinig sa mga kwento ng lahat tungkol sa biyahe ng araw na iyon, napansin ni Laura na mas marami siyang tumawa kaysa sa pinagsama-samang tawa niya sa mga nakaraang buwan. Hindi ginawang kalimutan ng Cordillera ang kanyang mga sugat, ngunit paunti-unti tinulungan siya nitong maramdaman na maaari pa siyang magbukas ng puso, maaari pa siyang maniwala na ang mundong ito ay hindi lang puro nakakapagod na bagay, kundi mayroon ding napakaraming kabaitan na sapat para sa isang taong desperado tulad niya upang magpatuloy. Noong gabing iyon, pagkatapos ng mahabang araw ng pagsakay sa motorsiklo sa mga kalsadang may hangin at ulap, bumalik ang buong grupo sa kainan mismo sa lugar kung saan sila nanatili upang maghapunan. Ang espasyo ay hindi malaki ngunit mainit, nakabitin ang dilaw na ilaw, simpleng mga upuan at mesa na kahoy, kumalat ang amoy ng pagkain na nagpagutom sa lahat. Nagsimula ng napaka-ordinaryo ang hapunan. Ngunit habang nagtatagal, lalong naging masigla ang kapaligiran. Mas marami ang nagtatawanan at nagkukuwentuhan. May nagbukas ng musika, may tumayo at sumayaw sa pamilyar na tune. Patuloy na nagbiro ang tour guide, nagkuwento ng mga sitwasyon noong araw na iyon sa nakakatawang paraan na nagpatawa ng husto sa lahat. Nakaupo si Laura Bennett sa gitna ng lahat. Sa una ay ngumingiti lang siya at nakikinig, ngunit pagkatapos ay napansin niya na tumatawa na siya ng malakas, isang uri ng relax na tawa na matagal na niyang hindi nararanasan. Walang nagbanggit ng kanyang nakaraan, walang nagtanong kung bakit siya nag-iisa, lahat ay simpleng nag-enjoy sa sandaling iyon. May naglagay ng mas maraming alak, nag-toast para sa masayang biyahe. Nag-alinlangan si Laura ng kaunti at uminom din hindi para makalimot kundi dahil gusto niyang makasama sa kasiyahan na iyon. Habang gumagabi, lalo pang dumami ang tawanan, mas malakas ang tugtog. May humila kay Laura upang sumayaw. Nag-aalangan siya, ngunit sumunod din. Ang kanyang mga clumsy na galaw
ay nagpatawa sa lahat. At ang pagiging clumsy na iyon ang nagparamdam sa kanya na cute siya sa kakaibang paraan. Marami siyang nainom, mas marami kaysa sa karaniwan niyang pinahihintulutan ang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nalungkot, hindi nakaramdam ng kawalan, naramdaman lang niya na buhay siya ng buo sa sandaling iyon. Nang nagsimulang umikot ng bahagya ang lahat at ang tunog sa paligid ay lumayo ng unti-unti, ang naaalala lang ni Laura ay may nagtanong kung ayos lang ba siya. Tapos, may isang kamay na sumuporta sa kanyang balikat napakagaan, hindi nagmamadali. Sa kalasingan, naramdaman ni Laura na inalalayan siya sa kahabaan ng pasilyo na kahoy, may mahinang yabag. May bumulong na huwag siyang mag-alala. Hindi niya maalala ng malinaw ang mukha. Naaalala lang niya ang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Pagdating sa kuwarto, inupo si Laura sa kama, may nagpunas ng basang tuwalya sa kanyang mukha. Ang galaw ay napakaingat, na parang natatakot na gisingin siya. Tapos, may naghila ng kumot upang takpan siya, inayos ang unan. Natulog si Laura ng mahimbing, walang bangungot, walang gulat. Kinaumagahan, nang pumasok ang liwanag sa siwang ng pinto, nagising si Laura na medyo mabigat ang ulo ngunit napakatahimik ng puso. Tiningnan niya ang pamilyar na kuwarto ng homestay. Medyo nagtataka kung paano siya nakarating doon. Ang mas nakagulat sa kanya ay nang sinubukan niyang buksan ang pinto. Nalaman niyang nakalock ito mula sa labas. Sa unang sandali, mabilis na tumibok ang puso ni Laura. Lumitaw ang likas na pag-aalala. Umupo siya sa kama ng ilang segundo, huminga ng malalim upang kumalma. Hindi pa siya nakakapag-isip nang may mahinang katok sa pinto. Tapos, ang boses ng isang ate sa kainan ay magalang na nagtanong kung gising na si Laura. Nang sumagot si Laura, binuksan ang pinto. Nakatayo ang ate na may mabait na ngiti. Nagpaliwanag na masyadong marami ang nainom ni Laura noong nakaraang gabi kaya inuwi siya ng ate kasama ng isang kasama sa grupo. Upang matiyak ang absolute na kaligtasan sa gabi, nilock niya ang pinto mula sa labas at binuksan niya ito nang magising si Laura kaninang umaga. Ang boses ay napakakalmado, walang anumang kakaiba o pagkaistorbo. Nanatiling tahimik si Laura ng ilang segundo at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Ang pakiramdam ng tensyon ay ganap na nawala. Pinalitan ito ng isang napakalalim na init. Labis siyang nagpasalamat. Itinuro ng ate na wala iyon. Sinabing ganyan ang ginagawa nila sa sinumang malasing dito. Tapos, tinanong niya si Laura kung kailangan niya ng mainit na tubig o lugaw para mabawasan ang pagkahilo. Nang magsara ang pinto, matagal na nakaupo si Laura, nakatingin sa sikat ng araw na tumatama sa sahig na kahoy. May isang pakiramdam sa kanyang puso na mahirap tukuyin, hindi matinding emosyon kundi isang tahimik na pasasalamat. Sa isang estrangherong lugar, sa gitna ng mga taong bago niyang nakilala lang ng ilang araw, siya ay pinrotektahan sa isang napakasimpleng paraan. Hindi maingay, hindi nagpapakita ng kabutihan dahil lang sa siya ay isang tao na kailangang maging ligtas. Napagtanto ni Laura na noong nakaraang gabi, nagalak siya sa paraang hindi niya pinayagan ang sarili sa loob ng maraming taon. At ngayong umaga, nagising siya hindi sa takot o panghihinayang, kundi sa pakiramdam na inalagaan at pinahalagahan. Isang bagay na inakala niyang makukuha lang niya sa pamilya o sa mga napakalapit na relasyon. Hindi siya tinuruan ng Cordillera ng anumang malaking bagay, hindi niya sinabi sa kanya kung paano mabuhay. Ngunit sa pamamagitan ng maliliit, napakahuman na aksyon, binigyan siya ng lugar na ito ng isang pakiramdam na matagal na niyang nawala, ang pakiramdam na karapat-dapat siyang alagaan at protektahan. At ang bagay na iyon, dahan-dahan lang, ang nagparamdam sa kanya na pahalagahan ang sarili niyang buhay ng paunti-unti. Noong umagang iyon, pagkatapos niyang maging ganap na gising at bumalik ang pakiramdam ng katiwasayan, nag-isip si Laura Bennett na manghiram ng motorsiklo upang mag-isa siyang mag-explore sa maliliit na kalsada sa paligid ng lugar kung saan siya nananatili. Hindi dahil gusto niyang lumayo o manakop ng anumang malaking bagay, kundi dahil gusto lang niyang mag-isa, magmaneho ng mabagal, at huminto anumang oras na makita niya itong maganda. Ang pakiramdam na malayang makontrol ang direksyon ay nagparamdam sa kanya ng excitement sa isang napakagaan na paraan.
Ang nagpahiram ng motorsiklo ay nagpaalala sa kanya na dahan-dahan lang may mga bahagi ng kalsada na matarik at gravelly. Tumango si Laura, maingat na inilagay ang helmet at umalis. Malamig ang umaga sa Cordillera, mahina ang sikat ng araw, umihip ang hangin sa kanyang damit. Ang kalsada ay paikot-ikot sa gitna ng mga burol na bumukas sa kanyang harapan. Nagmaneho si Laura ng mabagal, hindi nagmamadali, mas nakatingin sa tanawin kaysa sa orasan. Huminto siya ng ilang beses upang kumuha ng larawan, upang huminga, upang pakinggan ang ingay ng hangin at ng mga ibon. Ang kapayapaan na iyon ay nagpalingat sa kanya na hindi siya sanay sa kalsada. Sa isang maliit at mabato na kurbada, bahagyang dumulas ang gulong. Hindi nakapag-react si Laura. Tumagilid ang motorsiklo at bumagsak siya sa kalsada, hindi malakas, ngunit sapat upang matakot siya. Sa unang ilang segundo, nanatiling tahimik si Laura. Mabilis ang tibok ng puso niya, nanginginig ang mga kamay at paa, ang tuhod ay scratch at dumudugo. Ang motorsiklo ay nakahiga, hindi kalayuan. Hindi pa siya nakakabawi ng sarili nang may narinig siyang yabag ng tao na tumatakbo. Isang Pilipino mula sa harapan, ang mabilis na lumapit, tinayo ang motorsiklo at nagtanong kung ayos lang ba siya, sa boses na nag-aalala. Umiling si Laura, sinubukang tumayo, ngunit medyo nahilo. Kasabay nito, mula sa isang bahay sa tabi ng kalsada, lumabas ang isang matandang babae, maliit ang katawan, may uban na ang buhok. Hindi siya nagtanong ng marami, lumapit lang, hinawakan ng mahina ang kamay ni Laura at inalalayan siya papasok sa bahay. Ang kanyang mga galaw ay napakamatatag na para bang sanay na siyang gawin iyon. Pinaupo si Laura sa isang upuan na kahoy. Kumuha siya ng malinis na tubig, dahan-dahang hinugasan ang gasgas sa tuhod niya. Medyo nanginginig ang kamay niya ngunit maingat. Tapos, kinuha niya ang ointment at binalutan ang sugat ng paunti-unti. Habang gumagawa ay may sinasabi siyang Tagalog. Hindi lubos na naiintindihan ni Laura ang mga salita, ngunit naiintindihan niya ang tono, isang tunay na pag-aalala. Ang mga mata niya ay tumingin kay Laura na parang tinitingnan ng isang anak na nadapa, walang pagpuna, walang kuryosidad, pag-aalaga lang. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi, tinulungan siyang itayo ulit ang motorsiklo, tiningnan kung may sira. Tapos, lumingon kay Laura, nagtanong, "May masakit pa ba?" Lahat ay nangyari ng mabilis ngunit hindi nagmamadali. Nakaupo si Laura doon, nahihiya at emosyonal. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa Ingles at sa ilang Tagalog na alam niya. Ngumiti ang matandang babae, itinuro na wala iyon. Pagkatapos, bigla niyang inanyayahan si Laura na manatili para kumain ng tanghalian. Nag-alinlangan si Laura at tumanggi, natatakot na makaabala. Ngunit hinila niya ang upuan, inilagay ang mangkok at kutsara, sinabing umupo lang siya sa pamamagitan ng galaw. Sa maliit na kusina, kumalat ang amoy ng mainit na kanin at simpleng pagkain. Ang pagkain ay hindi magarbo, gulay, itlog, sabaw, ngunit masarap kumain si Laura. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pakiramdam na inanyayahang kumain tulad ng isang pamilya. Habang kumakain, paminsan-minsan tinitingnan siya ng babae, nagtatanong sa pamamagitan ng mata, inaayos ang benda sa tuhod niya. Ang pag-aalaga na iyon ang nagpakirot sa puso ni Laura. Bigla niyang napagtanto na matagal na siyang walang taong nag-aalala sa kanya. Nang ganoon, hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa kagandahang asal, kundi dahil lang sa siya ay isang tao na kailangang alagaan sa oras ng problema. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Laura na magpaalam, ngunit sinabi ng lalaki na marahil ay asawa niya na siya na lang ang maghahatid kay Laura pabalik sa homestay para mas ligtas. Nag-alinlangan si Laura, ngunit tumango din. Ang motorsiklo ay nagmaneho ng mabagal, matatag, sa kalsada pauwi. Tiningnan ni Laura ang mga tanawin na naging pamilyar, ngunit ang pakiramdam sa kanyang puso ay ganap na bago. Hindi na niya naramdaman na siya ay isang estranghero sa lupain na ito. Nang makarating, labis na nagpasalamat si Laura, yumuko ng malalim. Ngumiti lang ang mag-asawa, sinabing mag-ingat sa susunod, at umalis. Matagal na nakatayo si Laura, nakatingin sa kanilang pag-alis. May isang hindi maipaliwanag na mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Ang isang maliit na aksidente ay nagbigay sa kanya ng isang malaking aral. Sa gitna ng mga estrangherong kalsada,
Laging may mga kamay na handang tulungan kang tumayo, mga matang nag-aalala na parang para sa isang pamilya, mga pagkain na hindi kailangan ng paunang pag-uusap at mga biyahe na nagdadala sa iyo sa ligtas na lugar nang walang hinihinging kapalit. Napagtanto ni Laura na hindi lang siya pinagaling ng Pilipinas sa pamamagitan ng magagandang tanawin o mga biyahe, kundi sa pamamagitan ng mga tao, mga ordinaryong tao na nagdadala ng napakalalim at tunay na kabaitan. Sapat na para maniwala ang isang taong pagod na sa buhay, tulad niya na ang mundong ito ay karapat-dapat pa ring panatilihin. At dahan-dahan lang, natututo siyang pahalagahan ang sarili niyang buhay ng mas matindi. Mabilis na lumipas ang isang linggo sa Cordillera, hindi ko namalayan. Kamakailan lang, nag-aalangan pa akong tumapak sa lugar na ito na may mabigat na damdamin. Ngunit ngayon, sanay na ako sa mabagal na ritmo ng buhay, sanay na sa mga umaga na may hamog, sa mga palikulikong kalsada, at sa mga magiliw na mukha na nakikita ko araw-araw. Noong hapong iyon, habang inaayos ko ang aking mga bagahe, dumaan ang isa sa mga kasama sa tour sa aking kwarto, ngumiti, at inanyayahan ako na dumalo sa isang maliit na party sa kainan kung saan kami karaniwang kumakain. Sabi niya, iyon ay isang intimate gathering bago kami maghiwa-hiwalay. Magiging masaya raw dahil kasama rin ang mga kuya na naghatid sa akin sa habal-habal noong mga nakaraang araw. Nang marinig ko ito, tumangulang ako, iniisip na iyon ay isa lamang hapunan tulad ng dati kakain, magtatawanan, at babalik sa kanya-kanyang kuwarto. Noong gabi, pumasok ako sa kainan na may normal na pakiramdam. Ang mga mesa at upuan ay maayos na inayos, mainit ang dilaw na ilaw. Marami na ang tao, kasama na ang mga pamilyar na mukha na sinakyan ko sa likod ng motorsiklo, na kasama kong huminto para tingnan ang ulap sa bundok, at nakasabay kong kumain sa tabi ng kalsada. Lahat ay masayang nagkukuwentuhan, nagtatanungan, sa isang napaka-natural na boses. Umupo ako, nag-toast kasama ang lahat. Nagsimula ang party tulad ng iba pang gabi. Inihain ang pagkain, nagpatuloy ang kuwentuhan. May nagkuwento ng mahirap na bahagi ng kalsada, may nagbanggit ng sandali na muntik ng maligaw, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tawanan. Tumawa rin ako nang labis na ako mismo ay nagulat, dahil hindi ko inakala na darating ang araw na makaupo ako sa gitna ng mga estranghero at makaramdam ng ganitong kalaking ginhawa. Habang nagaganap ang hapunan, ng napaka-ordinaryo, biglang namatay ang ilaw sa kainan. Ang lahat ay lumubog sa dilim sa loob ng ilang segundo. Biglang tumigil ang tawanan. May tumawa at nagsabing, "Brownout yata." May nagbiro na surprise ang Cordillera ngayong gabi. Ganon din ang naisip ko. Walang anumang ibang premonition sa aking isip. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, sa dilim na iyon, may isang pamilyar na tune ang umalingaw-ngaw ang kantang Happy Birthday. Sa una ay mahina, pagkatapos ay lumakas ng husto na agad kong napagtanto na may nangyayari. Naguguluhan pa ako nang unti-unting lumabas ang liwanag mula sa mga kandila. Isang lalaki ang lumapit sa akin, may hawak na maliit na cake na may nakasindi ng mga kandila. Ang liwanag ng kandila ay nagliwanag sa mga mukha sa paligid. Lahat ay nakatingin sa akin, nakangiti, at umaawit ng tune na iyon. Sa sandaling iyon, napatigil ako. Mabilis ang tibok ng puso ko, blanko ang aking isip. Hindi ako nakapag-isip, hindi ako nakapag-react. Ang emosyon sa akin ay parang nabasag ng sabay-sabay. Hindi pa ako nakapagdiriwang ng kaarawan kasama ang ganitong karaming tao. Hindi pa ako nakatayo sa gitna ng isang bilog na puno ng awit at ngiti ng hindi nakakaramdam ng pagiging outcast. Umagos ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Itinakip ko ang kamay ko sa aking bibig, tumatawa at umiiyak. Nang sabay, ang kaligayahan ay labis na hindi ko alam kung paano ilarawan. Walang sinuman ang nang-asar, walang nagmadali. Nagpatuloy lang sila sa pag-awit. Hindi pantay ang boses, may out of tune, may bumubulong lang, ngunit lahat ay napakatapat. Ang cake ay inilagay sa aking harapan. May bumulong na. Huling araw ko na sa Cordillera. Kaya gusto nilang gumawa ng isang bagay para maalala ko. Noon ko lang napagtanto na, sa loob ng isang linggo, halos nakalimutan ko na ang sarili kong kaarawan isang araw na karaniwan kong sinisikap na balewalain.
dahil konektado iyon sa napakaraming pakiramdam ng kalungkutan. Gayunpaman, sa lugar na ito, sa gitna ng mga taong nakilala ko lang nang wala pang isang linggo, ang aking kaarawan ay naaalala at inihanda ng tahimik. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinipan ang mga kandila. Sa sandaling iyon, wala akong hiniling na malaking bagay. Hiniling ko lang na ang mainit na pakiramdam na ito ay manatili sa akin ng matagal. Nang namatay ang mga kandila, nagpalakpakan ang buong kainan. Ang palakpakan ay hindi maingay, ngunit napakahaba, napakabagal na parang gusto nilang panatilihin ang sandaling iyon. Ang cake ay hiniwa, ibinahagi sa lahat. May nagbiro na, hindi maganda ang cake, ngunit maraming pagmamahal. Tumawa ako habang lumuluha. Matamis ang cake ngunit hindi nakakaumay siguro dahil ang puso ko ay puno na. Tiningnan ko ang paligid ng mesa, tiningnan ang bawat pamilyar na mukha, ang mga taong nakasama kong dumaan sa mga kalsadang inuugoy ng hangin, mga gabing puno ng tawanan, mga sandaling nadapa ako at tinulungan akong tumayo, binandahan, inanyayahang kumain. At bigla kong napagtanto na hindi pa ako nakaramdam ng ganitong pagtanggap. Hindi dahil sa gumawa ako ng anumang espesyal, kundi dahil nandito ako. Noong gabing iyon, mas tumagal ang party kaysa sa karaniwan. Nagpatuloy ang lahat sa pagtatawanan, kumuha ng ilang larawan ng alaala. Walang nagbanggit na maghihiwalay na kami kinabukasan. Ngunit alam ng lahat, nang umalis, lumabas ako sa kainan. Malamig ang hangin, napakalinaw ng langit ng Cordillera noong gabing iyon. Tumayo ako ng mag-isa ng ilang minuto, huminga ng malalim. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay kumalat sa buong katawan ko. Alam ko na ang kaarawan na ito ay mananatili sa akin ng matagal, hindi dahil sa cake o sa kanta, kundi dahil ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na naunawaan ko na maaari akong maging masaya sa pamamagitan lamang ng kabaitan ng mga estranghero. At sa sandaling iyon, sa Cordillera, sinimulan kong pahalagahan ang sarili kong buhay ng mas matindi, hindi sa malaking paraan, kundi sa pamamagitan ng pagiging nagpapasalamat sa bawat araw na maaari pa akong tumawa, makaramdam, at mahalin sa isang napakasimpleng paraan. Kinaumagahan, umalis ako sa Cordillera at bumalik sa Maynila na may kakaibang pakiramdam, hindi na mabigat tulad ng pagdating ko at hindi rin sobrang excited kundi isang pambihirang katahimikan. Dahan-dahang bumaba ang sasakyan, dumaan sa mga kalsadang naging pamilyar sa akin pagkatapos ng ilang araw. Nakita ko ang mga ulap na unti-unting lumalayo sa likuran. Alam kong mas marami ang dala ko kaysa sa aking bagahe. Nang makarating sa Maynila, lumitaw ang lungsod na mas masikip, mas maingay, ngunit hindi na ako nagulat tulad ng dati. Nakilala ko ulit ang isang bagong kaibigan na nakasama ko sa tour sa Cordillera. Nag-usap kami na magkita sa lungsod, walang plano, walang layunin. Pumunta lang dahil gusto naming magpatuloy sa pag-uusap, magpatuloy na pahabain ang pagiging malapit na nabuo. Umupo kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada, mababang upuan, mababang mesa, nag-order ng ilang simpleng pagkain, iced tea, mainit na pagkain. Patuloy na dumadaan ang mga sasakyan, ngunit walang nagmamadali. Napansin ko na dito, ang mga tao ay maaaring umupo ng matagal para lang mag-usap, hindi tumitingin sa orasan, hindi nakakaramdam na kailangang umalis dahil sa presyo o sa mapanuring tingin. Nang tanghali, naglakad kami sa ilang lumang lugar sa lungsod, nakita ang mga bahay na kumupas na sa paglipas ng panahon, maliliit na balkoni na may nakasabit na damit, at nagkakabit-kabit na mga kable. Ang lahat ay hindi perpekto, ngunit napakabuhay. Nagbabati ang mga tao sa pamamagitan ng mata, sa pamamagitan ng mabilis na pagtango. Nang hapon, bumisita ako sa ilang makasaysayang lugar na may kaugnayan sa digmaan. Pagpasok sa tahimik na espasyong iyon, natural akong bumagal. Mga lumang larawan, maikling paliwanag tungkol sa malupit na taon, tungkol sa bomba, tungkol sa pagkawala. Matagal akong nakatayo sa harap ng ilang larawan, hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil mahirap paniwalaan na ang masikip at puno ng buhay na lupa sa labas ay dumaan sa ganoong mga araw. Hindi ko kailangan ng sinumang magpaliwanag pa.
Ang makita lang ay sapat na upang maunawaan kung bakit pinahahalagahan ng mga tao dito ang buhay sa isang napakasimpleng paraan. Nang gabi, lumabas kami ng kaibigan ko at naglakad sa plaza. Iba ang kapaligiran, kaysa sa araw maraming tao, ngunit masaya. Naglalaro ang mga bata, nag-uusap ang mga matatanda. May isang lalaking naglalaro ng musika, may grupo ng kabataan na sumasayaw. Walang sinuman ang nagpakita ng pagiging malayo. Naglakad ako ng dahan-dahan sa gitna ng mga tao, isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, hindi hinila, hindi itinulak. Huminto kami para kumain sa isang maliit na kainan, nag-order ng ilang lokal na pagkain. Ang tindera ay nag-usap ng napaka-natural, nagtanong kung saan kami galing. Nang malaman niyang dayuhan ako, hindi sila nagpakita ng sobrang kuryosidad, ngumiti lang at sinabing, "Enjoy your meal." Habang kumakain, tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga pamilya na nagtitipon, nakita ang mga kaibigan na nagtatawanan, nakita ang mga matatanda na naglalakad ng tahimik, at bigla kong napagtanto na hindi ko na nararamdaman ang pagiging outcast sa gitna ng karamihan tulad ng dati. Pagkatapos ng hapunan, nagpatuloy kami sa paglalakad, hindi nag-shopping, hindi masyadong kumuha ng larawan, nagmamasid lang, nakikinig lang, nakakaramdam lang. Nang dumaan kami sa isang maliit na exhibit tungkol sa digmaan, huminto ulit ako, binasa ang mga linya na nagkukuwento tungkol sa mga taon na kailangang manirahan ng mga tao sa mga bunker, kailangang protektahan ang bawat kalye, bawat tulay. Tahimik akong humanga, hindi sa isang matapang na paraan, kundi isang napaka-human na paghanga. Dahil pagkatapos ng lahat ng pagkawala na iyon, pinili pa rin nilang mabuhay ng may kabaitan, pinili nilang tumawa, pinili nilang tulungan ang iba nang hindi nagtatanong ng dahilan. Ang gabi sa Maynila ay hindi tahimik tulad ng Cordillera, ngunit may sarili itong ritmo. Nang umupo kami para magpahinga sa tabi ng dagat, malamig ang hangin, kumikinang ang tubig sa liwanag. Sinabi ko sa kaibigan ko na hindi ko inakala na magiging napakaginhawa ko sa isang masikip na lungsod tulad nito. Tumawa ang kaibigan ko. Sinabing ang Maynila ay hindi madali sa simula. Ngunit kung mananatili ka ng matagal, ipapakita nito sa iyo ang isang napakatibay na resilience. Pauwi sa hotel, naglakad ako ng mag-isa, tinitingnan ang mga tindahan na bukas pa, ang mga tindera na naglilinis, ang mga sasakyan na bumabagal sa intersection. Naisip ko ang mga nakaraang araw mula sa Cordillera pababa sa Maynila, mula sa tahimik na kabundukan hanggang sa masikip na lungsod, at napagtanto ko na ang common thread sa parehong lugar ay ang mga tao. Ang pag-aalaga na hindi ipinapakita, ang pagtulong na hindi kailangan ng kapalit, ang katatagan na hindi kailangang ikuwento. Tahimik akong humanga sa mga tao dito, hindi dahil malakas sila sa maingay na paraan, kundi dahil dumaan sila sa napakaraming pagsubok, ngunit pinanatili pa rin ang napaka-ordinaryo at tunay na pakikipagkapwa-tao. Nang makarating sa kwarto, binuksan ko ang bintana, tiningnan ang lungsod na maliwanag pa, ang ingay ng sasakyan na malayo pa rin. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na ako natatakot sa gabi. Alam kong aalis na ako sa Pilipinas. Ngunit ang nakuha ko dito ay mananatili sa akin ng matagal. Iyon ay ang aral kung paano mabuhay ng mabagal sa gitna ng ingay, kung paano pahalagahan ang maliliit na bagay, at tungkol sa isang bansa na dumaan sa digmaan, ngunit pinili pa ring magmahal bilang isang natural na bagay. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang at pinasasalamatan ko sila sa isang napakalalim na paraan. Ang araw ng pag-alis sa Pilipinas ay dumating ng mas maaga kaysa sa inakala ko, hindi maingay, hindi nagmamadali. Isang umaga sa Maynila na malamig ang simoy, ang langit ay hindi masyadong asul at hindi rin madilim, tulad ng aking damdamin noon, kalmado ngunit malalim. Ang kaibigan na nakilala ko sa biyahe sa Cordillera ay naghatid sa akin ng maaga. Umupo kami, uminom ng isang baso ng mainit na kape sa pamilyar na kainan malapit sa lugar ko. Kakaunti lang ang aming pinag-usapan, bahagi dahil hindi na namin alam kung ano pa ang sasabihin, at bahagi dahil pareho naming naunawaan na may mga relasyon na hindi kailangan ng mahabang pamamaalam. Nang tumayo kami upang umalis, binuksan niya ang kanyang backpack. Kinuha ang isang maliit na bag na may lamang ilang lokal na delicacy. Sabi niya, "Walang halaga, lasa lang ng lugar."
na pinuntahan ko, pinapauwi niya sa akin para sa mga kaibigan at para na rin maaalala ko ang mga araw ko dito. Hawak ko ang pasalubong sa aking kamay, isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito mabigat, ngunit pinainit ang aking puso sa isang napakainit na paraan. Hindi lang iyon pagkain, kundi pag-aalaga na nakabalot ng napakatahimik tunay na estilo ng Pilipino, hindi nagsasalita ng marami ngunit laging nag-iisip para sa iba. Nagpaalam kami sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtango at ngiti. Walang pangako na magkikita ulit, ngunit alam kong may isang invisible na date sa puso ko. Pauwi sa paliparan, tumingin ako sa bintana ng sasakyan. Nakita ko na gumigising pa rin ang lungsod. Ang mga tindera ay nagbubukas ng pinto. Unti-unting dumarami ang mga sasakyan. Nagpapatuloy ang lahat tulad ng dati. Ako lang ang aalis. Sa sandaling iyon, bigla kong napagtanto na hindi ako pinigil ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pamamagitan ng alaala, sa pamamagitan ng maliliit na bagay na tahimik na kumapit sa akin sa buong biyahe. Sa paliparan, pagkatapos ng check-in at habang naghihintay na sumakay sa eroplano, binuksan ko ang pasalubong upang tingnan. Ang pamilyar na amoy ng ube jam at Barako coffee ay humaplos. Bigla akong napangiti. Lumitaw sa aking isip ang bawat mukha, bawat sandali mula sa Cordillera na may hamog, ang mga kalsada ng bundok na inuugoy ng hangin, ang mainit na pagkain sa maliit na kusina, ang unang biyahe sa motorsiklo na puno pa ng pag-aalinlangan, hanggang sa biglaang kaarawan at ang mga gabing puno ng tawanan ng walang dahilan. Umalis ang eroplano. Sa bintana, tiningnan ko ang lupain ng Pilipinas na unti-unting lumiit. Ang pakiramdam ay hindi kalungkutan, kundi pasasalamat. Alam kong dumating ako dito na may ibang damdamin at umalis ako na may ibang katauhan. Sa buong biyahe, inisip ko kung paano ako magkukuwento sa aking mga kaibigan pagbalik ko. Ikukuwento ko na ang Pilipinas ay hindi lang isang destination, kundi isang lugar kung saan ang tao ay tinatrato bilang isang tao. Ikukuwento ko ang tungkol sa mga estranghero na tumulong sa akin na tumayo nang madapa ako, na nag-alaga sa akin nang malasing ako, na tahimik na nilock ang pinto para lang maging ligtas ako. Ikukuwento ko ang tungkol sa isang bansa na dumaan sa kasaysayan ngunit pinanatili pa rin ang napaka-ordinaryo at tunay na kabaitan. Alam kong baka, hindi nila lubos na maunawaan ang aking damdamin, ngunit gusto ko pa ring magkuwento. Dahil hindi lang iyon kuwento tungkol sa isang biyahe, kundi kuwento tungkol sa kung paano ako tinuruan ng isang bansa na pahalagahan ulit ang sarili kong buhay. Nang lumapag ang eroplano sa aking bayan, hinila ko ang maleta ko, hawak ko pa rin ang maliit na pasalubong. Alam ko na mula ngayon, sa tuwing magkukuwento ako tungkol sa Pilipinas, hindi ako magkukuwento sa tono ng isang turista, kundi sa tono ng isang tao na nahilom, na minahal sa isang napakasimpleng paraan. At naniniwala ako na saan man ako magpunta, ang mga natutunan ko sa lupang ito ay mananatili sa akin ng matagal. Dahil may mga biyahe na hindi nagtatapos kapag umalis ka, kundi nagsisimula lang kapag dinala mo ang kwentong iyon at ibinahagi sa iba. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong damdamin, kung nakita ninyo ang inyong sarili sa mga napaka-ordinaryong sandaling iyon, mangyaring pindutin ang subscribe sa channel na ito, Mga Kuwento ng Buhay sa Pilipinas, dahil bawat subscribe ninyo ay lakas para ipagpatuloy namin ang pagkukuwento ng mas maraming maiinit, makatao at puno ng pagmamalaking kuwento tungkol sa mga tao at sa bansang Pilipinas.